Sa gitna ng isang maliit at liblib na baryo sa Visayas, kung saan ang gabi ay tila mas maitim kaysa karaniwan, at ang katahimikan ay may dalang bigat na parang may itinatagong lihim, may isang batang ina na piniling manahimik sa likod ng lumang kubo ng kanyang lola. Si Aling Tinay, matandang hilot ng baryo, ay kilala sa kanyang mahikat gamutan, pero mas kilala siya sa katahimikan ng kanyang pamilya. At sa likod ng katahimikang yon, naroon si Mira, 18 taong gulang, mahiyain, at bagong panganak sa isang sanggol na tila hindi pangkaraniwan. Si Mira ay hindi lumaki sa pagmamahal. Anak siya ng isang dalagang inabandona ng kanyang nobyo, at piniling iwan sa pangangalaga ng matandang ina nito. Lumaki siyang parang anino, palaging nasa gilid, palaging tahimik, palaging pinaparamdam na isa siyang pagkakamali. Pero kahit ganoon, may kabaitan si Mira na hindi natutuyo, at sa kabila ng sakit sa puso, natutong umasa na balang araw, magkakaroon din siya ng sariling buhay at pamilya. Noong siya'y nabuntis sa murang edad, lalong tumindi ang mga bulong-bulungan sa baryo. Bata pa pero buntis na, sabi ng ilan. Hindi nga kilala kung sino ama ng bata, sabi ng iba. Pero ni minsan ay hindi nagsalita si Mira tungkol sa ama ng kanyang anak. Tahimik lang siyang umiiyak sa gabi, hinihimas ang tiyan habang iniisip kung tama pa bang umasa sa pag-ibig. Pagkapanganak niya, doon nagsimulang mangyari ang mga kakaiba. Ang sanggol, pinangalanan niyang Elay, ay may balat sa batok na hugis bilog, parang buwan. Maliit lang ito at maputla, pero kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan, tila ito'y kumikintab. Hindi ito pinansin ni Mira noong una, inisip niyang normal lang iyon sa mga bagong silang. Pero sa tuwing magtatakip silim, napapansin niyang nag-iba ang ugali ng bata. Sa araw, si Elay ay tahimik at laging nakangiti, pero tuwing gabi tila siya ay laging gising, nakatingin sa kisam, at biglang tatawa ng malalim, hindi tulad ng tawa ng sanggol. May kakaiba. May malamig. Isang gabi, habang nagpapadede si Mira, napansin niyang may aninong dumaan sa labas ng bintana. Nilingon niya agad, pero wala naman siyang nakita. Tahimik ang paligid. Ang mga kuliglig lang ang maririnig, pero ang pakiramdam niya'y may nanonood sa kanila. Sinara niya ang bintana at isiniksik sa dibdib ang sanggol. Kinabukasan, kinuwento niya ito sa kanyang matalik na kaibigang si Layan, isang palikero pero mapagkalingang binata na parang kapatid na ang turing sa kanya. Baka pagod ka lang, Mira, sabi ni Lian habang umunguya ng piniritong saging. Alam mo naman, bagong panganak, kulang sa tulog. Nananaginip ka lang siguro. Hindi yon panaginip, Lian, sagot niya. May kakaiba sa paligid namin at sa anak ko. Tuwing gabi, pakiramdam ko hindi lang ako ang nagbabantay sa kanya. Napangiti lang si Lian, pilit pinapawi ang takot ni Mira. O siya, kapag gusto mo, dito ako matulog sa labas ng kubo nyo. Para may tagabantay. Hindi ka na matatakot. Sa kabila ng kabighaniang dulot ng kanyang kaibigan, hindi mawaglit sa isip ni Mira ang kakaibang pakiramdam tuwing gabi. Ilang araw pa ang lumipas at lalong lumalala ang mga pangyayari. Isang madaling araw, nagising si Mira sa iyak ni Elay. Ngunit paglapit niya sa duyan, nakita niyang nasa labas ito, nakahiga sa damuhan, walang saplot, at tahimik na nakangiti habang ang buwan ay nasa tuktok ng langit. Paano ito nakalabas? Napasigaw si Mira at agad pinulot ang anak. Nanginginig ang kamay niya. Sino nang kumuha sa'yo? Sigaw niya sa dilim, pero walang sumagot. Ang damo sa paligid ay parang hindi ginagalaw, pero pakiramdam niya, may kung anong nagtatago sa likod ng mga puno. Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan. Doon niya nakilala si Padre Salvi, isang dayuhang pari na itinalaga sa kanilang baryo. Kinuwento ni Mira ang lahat, mula sa aninong nakita niya hanggang sa sanggol na tila lumalabas mag-isa. Tahimik lang si Padre Salvi habang nakikinig, pero sa huli, marahan siyang nagsalita. May mga nilalang na hindi natin nauunawaan, Hija. Ang bata may dala siyang liwanag na maaaring gustong angkinin ng mga nililim. Nililim, tanong ni Mira. Mga nilalang ng dilim. Mga dating tao o hindi tao na nawalan ng kaluluwa. Matagal na silang umiikot dito, naghahanap ng bagong katawang maaaring angkinin. Karaniwan nilang target ay sanggol.
Lalo na kung ito'y may tanda ng kapangyarihan. Dito na bumigat ang dibdib ni Mira. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Ano nang dapat kong gawin? Ngunit bago pa makasagot ang pari, biglang lumamig ang paligid. Tila may hangin na dumaan sa loob ng simbahan, kahit sarado ang mga bintana. Napatingin si Padre Salvi sa likuran. Hija, hindi ka naligtas dito. Kailangan mong ilayo ang bata. Pagbalik niya sa bahay, inabutan niya si Lian na naghihintay sa labas ng kubo, may dalang sako ng kahoy para sa apoy. Mira, kanina pa ako dito. May nakita akong lumang babae na nakatingin sa kubo nyo. Akala ko lola mo, pero nang tawagin ko siya, nawala siya sa likod ng puno. Nanlambot ang tuhod ni Mira. Hindi yon si lola. Wala na siya. Matagal na siyang patay. Napatingin sila pareho sa loob ng bahay. Tahimik. Walang ingay. Dahan-dahan silang pumasok pero ang duyan ni Eli, bakante. Napalingon si Mira sa likod ng bahay, nandoon si Eli, nakaupo sa sahig, tahimik, at muling nakatingala sa kisam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. May nakatalukbong na nilalang sa tabi niya, nakaupo, nakayuko, at bumubulong sa tenga ng sanggol. Napaatras si Mira. Lian, ngunit paglingon niya, wala na si Lian. Tahimik ang paligid. Parang nawala ang lahat ng tunog sa mundo. Ang natitirang maririnig lang ay ang bulong ng isang tinig na hindi galing sa tao. Sa amin siya. Ang hangin ng gabi ay tila may dalang panaginip na bangungot, mabigat, malamig, at may bahid ng sumpa. Nanginginig ang mga kamay ni Mira habang binabalikan sa isipan ang nakita niya. Ang nilalang na nakatalukbong, nakaupo sa tabi ng kanyang anak, at ang mahiwagang bulong na hanggang ngayon ay parang umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig. Sa amin siya. Mula noong gabing iyon, hindi na naging payapa ang mga araw ni Mira. Minsan ay bigla na lang umiiyak si Eli kahit walang dahilan. Minsan naman, mapapansin niyang nakatitig ito sa isang sulok ng kubo, doon sa madilim na bahagi na hindi nararating ng sikat ng araw. Palagi siyang tinatawag ng kanyang anak, hindi sa iyak, kundi sa isang uri ng tingin na parang nagsusumamo, humihingi ng tulong, pero hindi makapagsalita. Muling bumalik si Lian kinabukasan, walang maalala sa mga nangyari. Bakit parang masama ang tingin mo sa akin, Mira? Anong nangyari kagabi? Tanong niya, litong-lito. Hindi na nagsalita si Mira. Pinili niyang ilihim ang nakita. Hindi dahil sa ayaw niyang maniwala si Lian, kundi dahil sa alam niyang may mga bagay na hindi basta-basta maipapaliwanag o maibabalik kapag nawala. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mira ang pagbabagong unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Mas mabilis na siyang nakaririnig ng tunog mula sa malayo. Mas nakakaramdam siya ng lamig sa kabila ng init ng araw. At minsan, habang natutulog, napapanaginipan niya ang mga taong hindi niya kilala, mga babae na may pulang mata, nakalugay ang buhok, at may matang parang butas na walang laman. Sa bawat panaginip, may isang tanong ang umuulit, bakit mo tinatago ang dugo mo? Hanggang isang hapon, habang nagpapaligo ng sanggol sa ilog, lumitaw sa ibabaw ng tubig ang isang kakaibang anyo. Unay akala niya'y pagod lang ang mata niya, isang anino ng tao, lumulutang sa ilalim ng tubig. Pero unti-unti itong umahon. Ang balat nito'y makintab at may kaliskis, ang mga mata ay kulay berde, at ang buhok ay mahaba, parang sinlamig ng tubig alat. Isa itong Shokoy. Napaatras si Mira, yakap ang anak. Huwag kang matakot, wika ng nilalang. Ang boses nito ay parang bulong ng alon, mahina ngunit mariin. Ako si Aldo. Isa akong bantay. At ikaw, Mira, ikaw ay anak ng dugo ng Gab. Anong sinasabi mo? Tanong ni Mira, halos hindi makapaniwala. Isa lang akong tao. Isang inang gusto lang protektahan ang anak niya. Hindi ka basta tao, Mira. Ang lola mong si Tinay hindi lang siya hilot. Isa siyang bantay muta, tagapag-ingat ng mutyang may kapangyarihang kumokontra sa mga nililim. Ang kapangyarihang yon ipinamana sa iyo. At ngayon, hinahanap ito ng nilalang na tinatawag naming ulaging, ang pinakamatandang aswang sa kanlurang bahagi ng pulo. Siya ang tunay na naghahanap sa anak mo.
Hindi dahil sa sanggol ito, kundi dahil sa dugo nito ang dugo mong isinilang mula sa dugo ng gabi at ng liwanag. Napaupo si Mira sa damuhan, tila binagsakan ng langit. Hindi niya kailanman nalaman ang totoo tungkol sa kanyang lola. Hindi niya inakalang may mas malalim pang dahilan sa mga dasal, langis, at tahimik nitong pamumuhay. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil alam niyang mapanganib. Alam niyang kapag nalaman mo ang totoo, hindi ka naligtas. Kaya itinago niya ang mutya, isang maliit na bato na may sinag ng buwan. Kapag nahawakan ito ng sinuman na may lahing aswang, nasusunog ang kanilang balat. Kapag nasa kamay mo ito, kaya mong labanan ang dilim. Pero kailangan mong piliin ito. Ayoko nito, bulong ni Mira. Hindi ako nilikhang maging mandirigma. Tumingin si Aldo sa kanya, mahigpit. Hindi mo kailangang maging mandirigma. Ina ka. At walang mas makapangyarihan pa roon. Mula noon, sinimulan ni Mira ang tahimik na paghahanap sa sarili. Binalikan niya ang mga lumang gamit ng kanyang lola, mga balot ng dahon, botelyang may langis, mga papel na may kakaibang sulat. Sa ilalim ng lumang aparador, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng santol. Sa loob, naroon ang isang mutya, maliit, bilog, asul na kumikislap kahit walang liwanag. Paghawak niya dito, parang may dumaloy na init sa kanyang mga ugat. Biglang sumakit ang kanyang ulo, at sa kanyang isipan ay sunod-sunod na imahe ng mga babae, ang kanya, na lumalaban sa mga nilalang ng dilim. Isa siya sa kanila. Isa siya sa huling bantay. Pero habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang takot ng mga tao sa baryo. May mga alagang hayop na nawawala. May mga sanggol na biglang nagkakasakit, tila hinihigop ang lakas habang natutulog. At ang mga tao, unti-unting lumalayo kay Mira. May dala siyang kamalasan, sabi ng matandang babae sa tindahan. Yung anak niya may lahing hindi natin kayang unawain. Lian, bagamat nais tumulong, ay unti-unting naguguluhan sa nangyayari. Mira, hindi ko na maintindihan ang lahat. Minsan parang ikaw pa mismo ang pinagmumulan ng gulo. Napatingin si Mira sa kaibigan. Kung hindi mo na ako kayang paniwalaan, Lian, mas mabuting lumayo ka na rin. Ayokong madamay ka. Pero hindi umalis si Lian. Hindi pa man siya ganap na naniniwala, alam niyang may isang bagay siyang pinaniniwalaan, si Mira. Isang gabi, habang nag-ensayo si Mira gamit ang mga orasyon ng kanyang lola, at ang mutya sa kanyang palad, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Isang malamig na hangin ang pumasok, at sa anino ng buwan, may lumitaw na hugis ng isang babae, nakaputi, nakalugay, at may matang mapula. Mira, wika nito, oras na para pumili ka. Sa amin ang anak mo o ang buhay mo. Pero bago pa makalapit ang nilalang, biglang lumiwanag ang mutya sa palad ni Mira. Umangat ito sa ere at naglabas ng sinag na tila humiwa sa dilim. Napaatras ang nilalang at nagsisigaw, hindi pa ito tapos. Pagkaalis nito, tumingin si Mira kay Lian. Ito ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko. Kung hindi ikaw, sino pa? Wala nang ibang magtatanggol sa kanya, kundi ikaw, Mira. Napatingin siya sa kanyang anak na si Eli, mahimbing na natutulog, tila walang kamalay-malay sa gulong nakapalibot sa kanya. Sa mga matang iyon, nakita ni Mira ang dahilan para lumaban. Ngunit sa pusod ng kagubatan, may nilalang na gumigising mula sa malalim na pagkakatulog. Si Ulaging. Ang pinuno ng mga nililim. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang tela ng sanggol na may amoy ng dugo at sinag ng liwanag. Mula nang ipakita ng mutya ang tunay nitong kapangyarihan, hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Mira. Sa bawat pagdilat niya sa gabi, una niyang tinitingnan ang anak. Si Eli, walang kamalay-malay, walang malay sa bigat ng mundo na kailangang pasanin ng kanyang ina. Pero sa loob ni Mira, may namumuong bagyo. Hindi lang takot. Hindi lang pagod. Kundi galit. Galit sa sarili. Galit sa kanyang ina na iniwan siya. Galit sa lola niya na itinago ang lahat. At higit sa lahat, galit sa mundong kahit kailan ay hindi siya pinili. Bata pa lang si Mira, sanay na siyang talikuran. Hindi siya pinanindigan ng kanyang ama. Hindi siya minahal ng kanyang ina.
At ngayong may anak na siya, pakiramdam niya'y inuulit lang ng tadhana ang malupit nitong siklo. Paano niya poprotektahan si Eli kung siya mismo'y sirang-sira na sa loob? Hindi ko to kaya, bulong niya minsang gabi habang yakap ang anak. Hindi ako bayani. Hindi ako banal. Isa lang akong iniwang bata, at ngayong may anak na rin ako, takot akong maging katulad nila. Pero walang sagot ang gabi. Walang yakap ang dilim. Tahimik lang ang paligid hanggang sa muling marinig ni Mira ang kaluskos sa labas ng bahay. Tumayo siya, mahigpit ang hawak sa mutya. Sa bawat araw na lumilipas, tila nagkakaroon siya ng koneksyon dito. Minsan ay parang naririnig niya itong bulungan. Hindi salita, kundi damdamin, mainit, maprotektahan, at handang lumaban. Paglabas niya, walang tao. Pero naroon ang mga yapak. Maliit. Parang mga paa ng bata. At paikot-ikot ito sa paligid ng kubo. Minsan, bigla itong nawawala at sa isang kisap mata, may naririnig siyang tawa ng sanggol, pero hindi si Eli. Nagsimulang gumapang ang lamig sa batok ni Mira. Ito na naman sila, bulong niya sa sarili. Tinutukso ako. Ginugulo ang isip ko. Kinabukasan, habang papunta siya sa tindahan, napansin niyang parang umiiwas ang mga tao sa kanya. Parang may amoy siyang hindi nila matanggap. Parang may presensya siyang mabigat. May mga batang biglang tumatakbo kapag nadadaanan niya. May mga matandang bumubulong ng dasal habang papalayo. Pagka-uwi niya, sinalubong siya ni Lian. May narinig akong usapan sa kabilang baryo. May isa raw sanggol na biglang nangitim ang mata habang natutulog. Sabi ng nanay, parang may lumalabas na anino mula sa kanyang bibig. Tapos patay. Napatingin si Mira sa kaibigan. Gumagalaw na sila. Tumango si Lian, bakas ang kaba sa mukha. At pinaniniwalaan nilang ikaw ang may gawa. Mira, kailangan nating lumayo. Hindi lang para kay Eli, kundi para sa'yo rin. Pero hindi makasagot si Mira. May bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong tumakbo, gustong umiwas. Pero may isa ring bahagi na tila unti-unting nagigising, isang boses na matagal ng tahimik. Hindi ako tatakbo. Gabi-gabi, habang pinapatulog si Eli, inaalala niya ang huling beses na nakita niya ang kanyang ina. 8 taong gulang siya noon. Umuulan. Iniwan siya nito sa hagdan ng bahay ng lola niya. Isang sulyap, isang halik sa noo, at isang pabulong na, pasensya ka na, anak. At pagkatapos noon, wala na. Walang sulat. Walang dahilan. Walang paalam. Mula noon, itinuro sa kanya ng lola niya kung paano magtiis. Pero ngayon lang niya naiintindihan kung bakit palaging may binabantayan si Aling Tinay. Hindi lang kaluluwa ng patay, kundi dilim na kumakapit sa dugo ng kanilang angkan. Isang gabi, habang umiihip ng hangin mula sa timog, may mga aninong dumaan sa gilid ng kubo. Hindi ito tao. Hindi hayop. Mga nilalang na halos walang hugis, pero may mga mata, pulang-pula at lumulutang sa kawalan. Sinalubong niya ang mga ito, hawak ang mutya. Sa sandaling tinapat niya ang bato sa kanila, agad silang napaurong, sumigaw, at naglaho sa manipis na usok. Hindi sila titigil, bulong ni Aldo na biglang lumitaw mula sa tubig ng poso. Pinapakiramdaman nila ang lakas mo. At kapag nakita nilang natatakot ka, mas lalakas sila. Hindi ako natatakot, sagot ni Mira, nanginginig ang tinig. Galit ako. Ang galit ay apoy, Mira. Kaya nitong sunugin ang kalaban pero kaya ka ring ubusin. Paano mo babalansihin ang apoy at lamig? Hindi siya sumagot. Dahil siya mismo, hindi alam. Sa mga sumunod na araw, pinilit niyang sanayin ang sarili. Inaral niya ang mga iniwang orasyon ng lola niya. Tinuruan siya ni Aldo kung paano gamitin ang mutya bilang pananggalang. Hindi ito sandata, paliwanag ng Shokoy. Ito'y pinto. Kapag binuksan mo ang kapangyarihan mo, dadaloy ito mula sa mutya, papunta sa puso mo. Pero tandaan mo, Mira, hindi lang katawan ang pinoprotektahan nito. Kaluluwa mo rin. Isang hapon,
Habang nagpapahinga sa lilim ng puno kasama si Lian at si Eli, napansin ni Mira ang kakaibang pagtingin ni Lian sa kanya. Hindi ito yung dati, yung magaan, mapagbiro at puno ng tapat na pag-aalala. Ito'y mabigat, parang may tinatago. May problema ba? Tanong niya. Umiling si Lian, pero halatang hindi totoo. May lumapit sa akin kanina. Isa raw siyang albularyo mula sa kabilang bundok. Sinabi niyang may dala siyang babala para sa'yo. Nasaan siya? Umalis din agad. Pero ang sabi niya ikaw raw ang dahilan kung bakit lumalakas si Ulading. Na habang sinusubukan mong itaboy siya, mas lalong nabubuhay ang sumpa. Dahil ikaw ang huling tagapagmana. Parang pinukpok ang dibdib ni Mira. Ibig sabihin ako ang hinahanap niya. Hindi si LA. Tumango si Lian, mabigat ang tingin. Baka kaya gusto niyang angkinin ang anak mo dahil kung hindi niya makuha ang dugo mo, siya ang susunod. Hindi alam ni Mira kung anong mas masakit, ang katotohanang siya pala ang tunay na pinupuntirya ng dilim o ang pagdududang unti-unting lumilitaw sa mata ni Lian. Naniniwala ka ba sa sinabi ng albularyo? Hindi ko alam, sagot ni Lian. Pero natatakot ako. Natatakot ako para sa'yo. At natatakot ako na baka isang araw, hindi na ikaw ang Mira na kilala ko. Napayuko si Mira. Matagal na akong hindi yung Mira na kilala mo. Sa gabi ring iyon, habang nakaupo siya sa labas ng kubo, lumapit si Aldo sa kanya. Malapit na siya, Mira. Nararamdaman ko. Pinipilit niyang pasukin ang mga alaala mo, ang mga sugat mo, para sirain ka mula sa loob. Paano ko siya lalabanan kung ako rin mismo, hindi ko nakilala? Babalikan mo kung sino ka bago ka iniwan. Bago ka sinaktan. Dahil doon, naroon ang tunay mong lakas. At sa sandaling iyon, may narinig silang sigaw mula sa baryo. Isang babaeng umiiyak, tumatakbo. Ang anak ko! Ang anak ko! Tumakbo si Mira at Lian papunta roon. Nakita nila ang isang sanggol, nakahandusay sa damo, nanginginig, habang sa ulap sa itaas, may hugis na bumabalot sa buwan, isang mukha ng babae, nakangisi, at dahan-dahang bumababa patungo sa kanila. Ang gabi ay parang humihinto. Walang ihip ng hangin. Walang kuliglig. Tila nag-aabang ang paligid ng isang bagay na masama, isang bagay na hindi na mapipigilan. Mula sa langit, bumaba ang anyong ulap na may mukha ng babae. Ang ngisi nito'y parang tagumpay, pero may halong pangungutya. Nang tuluyang dumampi ang aninong iyon sa lupa, agad itong naglaho, at iniwang nanginginig ang sanggol sa damuhan. Walang makapagsalita. Walang makagalaw. Lumapit si Mira, marahan, parang takot na baka pagdikit pa lang niya'y biglang may sumabog, may bumalik, o may mawala. Kinuha niya ang sanggol, nilapat ang mutya sa dibdib nito, at sa isang iglap, biglang tumigil ang panginginig ng bata. Parang may init na dumaloy mula sa bato patungo sa murang katawan. Parang may pader na muling itinayo sa pagitan ng sanggol at ng dilim. Hindi na sila nagpaparamdam, bulong ni Lian habang naglalakad sila pabalik ng kubo. Sumusugod na sila. Isa-isa, unti-unti. Ginugulo ang isip natin. Tinatakot tayo. Hindi lang tayo ang gusto nila, sagot ni Mira. Gusto nilang mapaniwala tayong wala tayong laban. Sa mga araw na sumunod, hindi na mapakali si Mira. May mga aninong nakatayo sa dulo ng kakahuyan tuwing madaling araw, hindi gumagalaw, hindi lumalapit, pero palaging naroon. Parang mga bantay. Parang mga mata ng halimaw na hindi pa ganap lumilitaw. Sa ilalim ng bahay, natagpuan ni Lian ang isang piraso ng balat ng ahas. Malaki, makintab at amoy asupre. Hindi ito ordinaryo, anya. Parang balat ng nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Napaisip si Mira. Baka hindi lang tayo ang pinapanood. Baka may nagtatago na sa loob ng baryo natin. Habang palalim ng palalim ang gabi sa bawat araw, pinilit nilang maghanda. Gumawa sila ng bilog ng asin sa paligid ng bahay, naglagay ng langis sa bawat sulok, at sinabit ang mutya sa leg ni Eli. Si Aldo ay mas madalas na nagpapakita ngayon, ngunit kahit siya ay halatang aligaga. Hindi ako makapasok sa maraming bahagi ng gubat ngayon, sabi niya.
May nagsimula ng gumising sa ilalim. Hindi lang si Ulaging ang narito. May mga kampon siyang tinatawag sa ilalim ng lupa, mga nilalim, mga dating tao na isinumpa. Hindi natin sila kayang sabayan kung sabay-sabay silang dumating, ani Lian. Kaya natin silang unahan, sagot ni Mira, bagamat ang tinig niya ay bahagyang nanginginig. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko to hanggang dulo. Si Mira, sa likod ng tapang, ay may sugat pa ring bumubukal. Sa bawat dasal, naiisip niya ang kanyang ina. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya minsan habang nakatitig sa bituin. Kung alam mong may ganito akong kapalaran, bakit mo ako isinuko? Pero walang sagot ang kalangitan. Ang tanging tugon lang ay ang malamig na hangin at ang pakiramdam na palapit na ng palapit ang unos. Isang hating gabi, habang natutulog si Eli sa duyan, may narinig si Mira na ungol mula sa labas. Lumabas siya dala ang mutya, kasunod si Lian na may hawak na kutsilyong balot sa asin. Sa gilid ng bahay, may nakita silang isang lalaki, baluktot ang katawan, halos pagapang kung kumilos. Punit ang damit, mapula ang mga mata, at ang balat ay tila tuyong na balatang kahoy. Nakatitig ito kay Mira, at sa sandaling nakita nito ang mutya, bigla itong napasigaw. Ibibigay mo rin siya. Sa huli, wala kang laban. Hindi pa man nila ito matanong, bigla na lang itong natunaw sa lupa, isang alingas-ngas ng alikabok at amoy ng bulok na laman. Hindi na makatulog si Mira pagkatapos noon. Pinilit niyang alalahanin ang mga itinuro ng kanyang lola. Kung paano kumalma, kung paano tumutok. Pero sa puso niya, may tinig na palaging sumisigaw, hindi ka sapat. Kahit si Lian, unti-unti na ring napapagod. May mga oras na napapansin niyang namumutla ito, na parang kinukuhanan ng lakas. Minsan, wika ni Lian, parang naririnig ko siyang tawagin ako. Hindi si Ulaging mismo, kundi parang tinig ng nanay ko. Pero matagal na siyang patay. Napahawak si Mira sa braso ng kaibigan. Ganyan silang kumilos. Pinapasok ang alaala, pinapalambot ang loob. Gusto nilang mapaniwala tayong sila ang kakampi. Pero paano kung minsan gusto mo silang paniwalaan? Walang sagot si Mira. Alam niya ang ibig sabihin ni Lian. Alam niya ang pagod, ang tukso ng pagsuko. Dahil kahit siya, kung hindi lang para kay Eli, baka matagal na siyang bumigay. Kinabukasan, dinalaw nila ang isang matandang babae sa dulo ng baryo. Si Aling Doray, dating albularyo, at ayon kay Aldo, isa sa mga huling tagapagtago ng mga orasyon laban sa mga nililim. Bata ka pa lang, kilala na kita, sabi ni Aling Doray habang pinapainom sila ng mainit na salabat. Ikaw ang apo ni Tinay. Ang batang may mata ng gabi. Noon pa lang, ramdam ko na hindi basta dugo ang nananalaytay sa'yo. Paano ko to pipigilan, Aling Doray? Tanong ni Mira. Paano kung wala akong kakayahan? May kakayahan ka. Pero may kulang. Tumingin sa kanya ang matanda. Hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Napatigil si Mira. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng sugat may turo. Pero kung kinukubli mo yon sa galit, sa takot, sa paninisi, hindi mo makikita ang lakas mo. Para mong pinipilit magtanim sa lupang hindi mo pa binungkal. Tahimik si Mira buong pauwi. Pero sa gabi, habang pinapatulog si Eli, bumulong siya sa hangin, ina kung nasaan ka man sana marinig mo ako. Kung iniwan mo man ako dahil sa takot o dahil sa pagmamahal pinapatawad kita. At sana, kaya mo rin akong patawarin. Biglang may malamig na hangin na dumaan. At sa isang iglap, nagliwanag ang mutya sa kanyang dibdib, hindi matindi, kundi mahina pero tuloy-tuloy. Parang paghinga. Parang tinig ng isang sagot na matagal nang hindi naririnig. Mula sa gubat, narinig nila ang tinig ni Aldo, naghahabol ng hininga. Mira! Malapit na siya. Si Ulaging hindi na siya nagtatago. Sa di kalayuan, may nakita silang apoy, hindi mula sa sulo, kundi mula sa mga mata ng mga nilalang na papalapit. Hindi pa ito ang digmaan, pero ito na ang hudyat. At habang nakatayo si Mira sa harap ng kanilang kubo, ang mutya sa kanyang palad ay tila isang pusong may sariling tibok, handa na, pero hindi pa buo. Hindi na dumidilim ang gabi sa baryo ni Mira, nanatili na itong kulay abo, parang laging may bagyong hindi matuloy-tuloy.
Ang mga ibon, bihira ng kumanta. Ang mga tao, bihira ng lumabas. At kahit ang hangin, bihira ng gumalaw. Parang pinipigilan ng buong mundo ang hininga nito, naghihintay sa pagbagsak ng isang bagay na hindi na mapipigilan. Araw-araw, palapit ng palapit ang mga nililim. Hindi na lang sila anino, minsan ay may anyo na silang parang tao, mga dating kakilala, mga dating kapitbahay, pero may kakaibang puti sa mata, parang walang kaluluwa. Hindi sila umaatake, hindi pa. Pero ramdam ni Mira na sinusubukan lang siya. Sinusukat. Pinipilit niyang manatiling matatag, pero sa loob niya may bumabakat ng lamat. Isang gabi, habang tulog si Eli, napansin niyang wala si Leanne sa kubo. Minsan na itong nawawala ng walang paalam, pero ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Kinuha niya ang mutya, nagdasal ng isa sa mga orasyon mula kay Aling Doray, at sinundan ang tanim na damdamin sa dibdib niya, parang may humihila sa kanya sa kakahuyan, sa gilid ng ilog. Doon niya nakita si Leanne. Nakatayo sa gitna ng gubat, kaharap ang isang nilalang na hindi niya inaasahan, isang matandang babae, nakasuot ng kulay lilang saya, may mahabang puting buhok, at mga mata na hindi mo matitigan ng matagal. Para siyang diwata pero hindi maamo ang kanyang aura. May bigat sa presensya nito, parang itim na usok na hindi mo malalanghap. Leanne, tawag ni Mira, nanginginig ang tinig. Nagulat si Leanne pero hindi siya lumingon agad. Tila gusto niyang itago ang nakita ni Mira. Pero huli na. Nakita ni Mira ang mutya sa kamay ng matanda, kalahati nito ay kapareho ng sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mira, papalapit. Hindi ko intensyon na itago sa iyo, sagot ni Leanne, mahinang-mahina. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Tungkol saan? Doon na lumingon ang matanda. Ang tinig nito ay parang pabulong pero direktang tumatama sa isip ni Mira. Ikaw ang anak ng dalawang lahi, dugo ng tao at dugo ng liwanag. Pero may isang katotohanan na itinago sa iyo pati ni Tinay. Napaatras si Mira. Anong sinasabi mo? Hindi si Ulaging ang pinakaugat ng sumpa. Hindi siya ang tunay na panganib. Isa lang siyang tagapangalaga. Isang bantay. At ang nilalang na tunay na naghahanap sa iyo ay matagal mo nang kilala. Tumingin si Mira kay Leanne, pero ang kaibigan niya ay hindi makatingin pabalik. Ako. Mira, patawarin mo ako. Matagal ko nang alam, sabing umiiyak si Leanne. Ang dahilan kung bakit iniwan ka ng nanay mo, hindi dahil takot siya. Iniwan ka niya dahil inutusan siyang itakas ka mula sa mga kagaya ko. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano nang ibig mong sabihin, Leanne? Hindi mo ko kaaway, hindi, sagot ni Leanne. Pero hindi rin ako totoo sa'yo. Ako ang bantay mo. Ako ang nakatalaga mula pagkabata para siguraduhin hindi ka mamumulat. Bantay, tanong ni Mira, halos hindi makahinga. Tagapigil, dagdag ng matanda. Tagatali. Dahil kapag lubos kang nagising, Mira, kapag lubos mong nakilala kung sino ka, kaya mong buksan ang pinto sa pagitan ng liwanag at dilim. At kapag binuksan mo yon, parehong mundo ay magigising. Hindi alam ni Mira kung magagalit siya o matatakot. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Ang tanging alam niya, lahat ng tiwala niya kay Leanne ay nabiyak. Lahat ba ng kabutihan mo sakin kasinungalingan? Umiling si Leanne, lumapit, umiiyak. Hindi. Totoo yon. Minahal kita bilang kaibigan. Pinili kong itigil ang pagiging bantay mo pero hindi ako naging tapat. At ngayon, tinatawag ka na ng kapalaran mo at hindi ko alam kung handa ka. Maya-maya, nagdilim ang paligid. Hindi dahil gabi, kundi dahil may dumarating. Mula sa ilalim ng lupa, may umuungol. May lupaing kumikilos na parang may gustong sumabog. Si Aldo, biglang lumitaw mula sa tubig ng ilog, duguan ng balikat, at hinal na hinal. Papunta na siya rito, anya. Hindi na siya nagkukubli. Dinala niya ang kanyang katawan, hindi anino, hindi usok. Laman na. Laman at buto. Sumugod silang pabalik ng kubo. Pero hindi na nila naabutan si Eli. Ang duyan ay wala na. Ang asin sa paligid ay parang pinagsabog.
At sa dingding, may nakasulat gamit ang dugong hindi kanila, kung hindi mo ibibigay ang sarili mo, kukunin ko ang iyong puso. Parang pinutol ang hininga ni Mira. Ang mundo niya ay biglang gumuho. Ang anak niya, ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban, wala na. Dinala siya ni Ulaging, ani Aldo, galit na galit. Hindi para kainin. Hindi para sakupin. Kundi para gawing susi. Susi saan? Tanong ni Mira, halos pabulong. Susi sa huling selyo, sagot ng matanda, na ngayon ay tahimik na nakasunod. Kapag inialay si Elay sa altar ng lilim, mabubukas ang lagusan ng mga nilalim. At lahat ng sagradong lupa, kabilang ang baryong ito, ay mapupuno ng uod, ng ulap, ng mga nilalang na hindi kayang ipinta ng isip ng tao. Maya-maya, bumukas ang lupa sa malapit. Isang sigaw. Isang tunog na parang hindi mula sa bibig ng tao, kundi mula sa bunganga ng impyerno. Lumabas mula rito ang isang nilalang na may 4 na mata, butas sa tiyan, at boses na parang tawa ng bata. Sumugod si Mira, tinapat ang mutya, at sa isang iglap, nagliyab ang paligid. Umatras ang nilalang, nasunog pero tumawa pa rin. Hindi mo pa rin kilala ang sarili mo, Mira. Hindi mo pa rin alam kung ano ka talaga. At doon, isang alon ng alaala ang bumalik. Ang nanay niya, hawak siya habang umiiyak. Ang lola niya, nagbubunyi habang sinusulat ang kanyang pangalan sa isang lumang aklat. At ang mismong mutya, isang puting liwanag na humahati sa madilim na guwang ng langit. Napaupo si Mira. Ako ang selyo. Hindi ka lang tagapagmana, sabi ng matanda. Ikaw ang mismong susi at kandado. At sa oras na buksan ka o masira ka, wala nang babalik ang mundo. Tumulo ang luha ni Mira. Paano kung hindi ko siya mailigtas? Paano kung ako mismo ang dahilan ng pagkasira? Piliin mo, sagot ni Lian, muling lumuhod sa harapan niya. Hindi kita pinigilan dahil takot ako sa'yo. Pinigilan kita dahil alam kong pag pinili mo ang maging totoo, ikaw mismo ang pwedeng pumatay sa lahat o magligtas sa lahat. At sa dilim ng gabing iyon, habang bumabagsak ang ulan sa lupa, dumaan ang isang aninong may hawak na sanggol, walang mukha, walang katahimikan. Huminto ito sandali sa gitna ng ulan, tumingin kay Mira mula sa malayo, at saka naglaho sa likod ng apoy. Umaga na pero madilim pa rin ang langit, parang ayaw hayaang masilayan ng liwanag ang mangyayari. Sa gitna ng gubat, nakatayo si Mira, tangan ang mutya sa kanyang palad. Sa tabi niya si Lian, sugatan pero buo pa rin ang loob. Nasa likuran nila si Aldo at ang matandang diwata. Wala nang oras para mag-isip. Wala nang oras para umatras. Mira, bulong ni Aldo, kapag nagsimula ang laban, hindi lang katawan mo ang husgahan. Pati kaluluwa mo. Ramdam ni Mira ang pag-ikot ng hangin. Parang umiiyak ang lupa. At sa kalagitnaan ng patag na bahagi ng kagubatan, lumitaw si Ulaging. Hindi na siya anino. Hindi na siya bulong. Siya na ngayon ay katawan, malaki, matipuno, balat na parang bato, at mga mata na parang butas sa langit. Sa kanyang bisig, hawak niya si Elay, tulog, parang walang ulirat. At sa lig nito, may bakas ng itim na marka. Isa ng kalahating selyo. Tama na, sigaw ni Mira, lumapit ng isang hakbang. Ako ang gusto mo. Ako ang simula't wakas. Bitawan mo ang anak ko. Ngumisi si Ulaging, mabagal at mabigat. Hindi mo na siya maibabalik ng buo. Nakapasok na ako sa kanya. Isa na siyang lagusan. At kapag sumuko ka na, magiging 2 na kayong tuluyan kong mabubuksan. Tiningnan ni Mira si Elay. Sa kabila ng katahimikang mukha nito, ramdam niya ang pintig ng kanyang puso. Hindi siya patay. Hindi pa huli ang lahat. Pinatong ni Mira ang mutya sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang uminit ito, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa galit at pagmamahal na nagsalubong sa kanyang loob. Isa itong apoy na hindi sunog kundi sigaw, sigaw ng isang inang handang gawin ang lahat. Pumikit siya. Naalala niya ang mga gabi ng gutom, ng pangungulila, ng tanong kung bakit siya iniwan. Naalala niya ang gabing nahanap niya si Elay, ang gabing nagliwanag ang mutya, at ang gabing nalaman niyang siya ang kandado ng 2 mundo.
At sa gabing ito, pipiliin niyang maging kandado, hindi para pigilan ang sarili, kundi para isara ang pinto ng kasamaan. Sa isang iglap, lumundag si Lian papunta kay Ulaging, itinutok ang kutsilyo ng asin sa balikat ng halimaw. Napasigaw si Ulaging, bumitaw kay Elay. Nasalo ni Mira ang anak at agad siyang umatras, niyakap ito, at muling inilapat ang mutya sa dibdib ng bata. Mula sa katawan ni Elay, lumabas ang usok na itim, sigaw ng mga nililim na pilit sumakop sa bata. Ngunit nang tinapat ni Mira ang mutya, naglaho ang usok, parang natunaw sa init ng katotohanan. Hindi ka na makakabalik sa katawan niya, bulong ni Mira. Ngunit si Ulaging ay galit na galit. Tumalon siya, binagsak ang lupa, at pinatalsik si Lian sa malayo. Akala mo ba sapat ang pagmamahal para talunin ako, sigaw niya. Ako ang mukha ng galit, ng taksil, ng lahat ng itinapon at kinalimutan. Pero hindi kita kinatatakutan, sagot ni Mira. Hinawakan niya ang mutya, pinunit ang kanyang palad, at pinatulo ang dugo sa ibabaw nito. Kung ako ang susi, ako rin ang magsasara. Walang kandado na kayang isara ang galit ng mundong ito, sigaw ni Ulaging. Ngunit sa sandaling iyon, umikot ang hangin. Ang mga ugat ng puno'y gumalaw. Ang lupa ay bumuka. Mula sa ilalim, lumitaw ang mga anyo ng matatandang diwata, mga espiritong hindi pa tuluyang naglaho. Isa-isa silang tumayo sa likod ni Mira. Ang liwanag ay hindi kawalan ng dilim, sabi ng diwata. Kundi pagyakap sa anino ng hindi natatakot. At siya, ang batang ito, ay handa nang yakapin ang sarili. Nabigla si Ulaging. Tumalikod siya, gusto niyang tumakas. Ngunit si Lian, kahit sugatan, ay muling sumugod. Ngayon mo ibalik ang lahat ng kinuha mo, sigaw niya. Bumagsak si Lian sa ibabaw ni Ulaging, itinulak ang kutsilyo ng asin sa kanyang puso. Sabay silang natumba. Lian, sigaw ni Mira. Ngunit huli na. Niyakap ng apoy ng mutya si Ulaging at si Lian. Isang liwanag ang sumabog, hindi nakakasilaw, kundi nakakabingi. At nang bumalik ang katahimikan, wala na sila. Umiyak si Mira, hinanap ang katawan ng kaibigan. Wala. Isang bahid lang ng abo, at ang kutsilyong iniwan nito sa tabi ng bato. Karga niya si Elay, ngayon ay gising na, nanginginig pero ligtas. Tapos na ba? Tanong ng bata. Hinaplos ni Mira ang kanyang buhok. Hindi pa. Pero hindi ka na nila makukuha. Sa kalayuan, tinawag siya ng matanda. May huling dapat gawin. Hinila siya nito sa gitna ng patag na lupa, kung saan unang lumitaw si Ulaging. Doon, may nakabaong lumang kahoy na kahon. Binuksan ito ng diwata gamit ang dasal, at sa loob nito, may panibagong mutya, hindi lang liwanag, kundi apoy at tubig, lupa at hangin. Ito ang tunay mong pamana, wika ng matanda. Ang kabuuan ng pagkatao mo. Ng lahat ng pinagmulan mo. Hinawakan ni Mira ang mutya. Mabigat ito, pero parang bahagi siya nito. At habang hinahawakan niya ito, naramdaman niya ang tibok ng daigdig sa kanyang palad. Lahat ng sakit. Lahat ng galit. Lahat ng pag-ibig. Tumulo ang luha sa kanyang mata. Para kay Lian. Para sa lahat ng nawala. Para sa mundong sinubok nilang protektahan. Habang papalubog ang araw sa wakas, muling bumukas ang langit, at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang gabi, may liwanag na muling sumilay. Pero sa dulo ng kagubatan, may aninong nakatayo. Isang babae, may hawak na laruan ng bata, at sa liig niya ay may punit ng lumang mutya. Ngumiti ito, hindi masaya, hindi malungkot. Isang ngiting parang naghihintay. At habang hawak-hawak ni Mira si Elay, hindi niya napansin ang mahinang bulong ng hangin. Ang selyo ay sarado, ngunit ang kandado ay may kakambal. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng labanan, at ang baryo ay tila nagbago. Hindi na ang dati nitong anyo, bagkus ay may mga bakas ng pakikipaglaban sa dilim at liwanag. Sa gitna ng mga naiwang abo at sugat sa lupa, dahan-dahan nang bumalik ang pagkakasundo ng kalikasan. Ngunit sa puso ni Mira, ang pakiramdam ng pagkawala at bigat ay nanatili. Hindi lang siya ang nawalan, pati ang kanilang mga pangarap, pagkakaibigan, at pagmamahalan ay nanghihinagpis sa pag-ikot ng oras.
Sa isang sulok ng bakuran ng kanilang dating kubo, nakatayo si Mira. Hawak si Eli ng ayoy kumikilos ng dahan-dahan, at ang bagong mutya, ang pinagsamang apoy, tubig, lupa, at hangin na nagbigay buhay sa kanya at sa buong baryo. Bawat umaga ay may kasamang pag-asa at sakit. Sa umagang iyon, dahan-dahang bumangon si Mira mula sa pagkadapa ng nakaraang labanan. Ang kanyang pisikal na sugat ay unti-unti nang nagpapagaling, ngunit ang emosyonal na pasa ay nananatili bilang paalala ng kanyang mga pagpili at ang kapalit ng pakikipaglaban para sa kanyang anak at sa baryo. Ang alaala ni Lian, na isinakripisyo ang kanyang sarili para sa ikaligtas nila, ay nananatiling gabay sa bawat hakbang ni Mira. Tuwing matatanggal ang luha sa kanyang pisngi, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila binubuhos ang alaala ng kaibigan niyang iyon at nagbibigay ng lakas na magpatuloy. Lumapit si Aldo, ang dating Shokoy na naging kasama sa kanilang laban, upang tulungan si Mira sa pagbubuo ng bagong simula para sa baryo. Hindi man natin mapabalik ang lahat, ani Aldo, maari pa rin tayong bumangon, magtayo ng isang mundo na mas matatag kaysa sa dating nakaraan. Maging ang mga diwata at espiritu ng kalikasan, na noong mga sandaling iyon ay nagpakita ng kanilang tulong sa pamamagitan ng pag-angat ng mga sugat sa kalupaan, ay nagbigay ng bagong sigla sa bawat patak ng ulan at pagsikat ng araw. Subalit, ang matinding kaganapan ng labanan ay nag-iwan ng malamlam na alaala. Ang mga nasawi, tulad ni Lian, ay di mawawala sa isipan ng bawat isa, at lagi nilang ipinaalala sa baryo ang halaga ng pagkakaisa at sakripisyo. Hindi maikakaila na may mga tanong na naiwan sa mga labi ng kahapon. Bakit nga ba itinadhana kay Mira ang mabigat na kapalaran? Paano nagkamali ang mga matatanda at ang mga tagapangalaga sa lihim ng kanilang mga lahi? Bagaman nabunyag na ang ilang mga katotohanan, tulad ng pag-iwan ng kanyang ina sa kanya, upang protektahan siya mula sa napakapanganib na kapalaran, may mga bagay pa ring nanatiling misteryoso. Ang matandang diwata na nagbigay kay Mira ng panibagong mutya ay nagsabi ng isang huling paalala, na ang tunay na laban ay hindi natatapos sa pisikal na pagtatagpo ng mabuti at masama. Ang pinakamabigat na labanan ay yaong nangyayari sa puso ng bawat tao, laban na magpatawad sa sarili, at yakapin ang kahinaan at lakas ng sabay. Sa gitna ng mga alaala at hamon, nagsikap si Mira na simulan ang bagong yugto. Unti-unti niyang inayos ang mga nasirang bahay, tinulungan ang mga kababaryo na muling bumangon, at pinangunahan ang pag-aalaga sa mga batang naiwan ng labanan. Naging turo niya ang kanyang karanasan, ang mga pagkatalo, sakripisyo, at tagumpay, upang turuan ang bawat isa na ang pag-ibig at katapangan ay kayang lampasan ang pinakamadilim na unos. Sa mga pagtitipon sa gitna ng bahay kubo, kung saan dati nagdiriwang ng simpleng pamumuhay, ngayon ay nagtuturo ng pag-asa at pagkakaisa. Sinasabi niya, hindi natin pipiliin ang ating kapalaran, ngunit pipiliin natin kung paano natin haharapin ito. Minsan, habang nakaupo si Mira sa ilalim ng punong balete, tinanong siya ng isang batang baryo, "Inay, bakit parang laging may lungkot sa iyong mga mata, kahit na ngayon ay masaya na tayo?" Napangiti si Mira at hinaplos ang buhok ng bata. "Ang lungkot ko ay paalala ng nakaraan, anak. Hindi ito panakasan o hadlang, ito ang nagpapaalala sa atin kung paano natin pinahalagahan ang bawat sandali, kung paano natin tinutulungan ang isa't isa at hinaharap ang hamon ng buhay. Ang kalungkutan ay bahagi ng ating paglalakbay tungo sa tunay na kalayaan, isang kalayaan mula sa kasinungalingan at pagpapanggap." Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Muling nagningning ang mga bukirin at naglipa na ang mga ngiti sa mga labi ng mga tao. Subalit, sa tabi ng bagong pag-asa, hindi mawawala ang mga aral ng kahapon. Ang bawat patak ng ulan ay paalala ng mga pag-alay at bawat siklab ng araw ay tanda ng bagong simula. Lagi rin sa isipan ni Mira ang mga pangakong ginawa niya, na hindi niya hahayaan ang kalaban na muling umusbong sa puso ng sinuman, at na magpapatuloy siya na maging tagapangalaga ng liwanag at pagmamahal. Isang gabi, habang nakatanaw sa malawak na kalangitan, ipinaliwanag ni Mira sa isang tigre ng baryo ang buong kwento ng kanilang pakikibaka. "Minsan, hindi natin alam kung ano ang tunay na kalaban," ani niya. "Minsan, nasa loob natin ang pinakamalalim na dilim, takot, galit, at pangungulila.
Ngunit sa pagharap natin sa mga iyon, natutuklasan natin ang ating tunay na lakas. Ang hamon ay di nasusukat sa labanang pisikal, kundi sa pagtanggap at paghilom ng mga sugat na dala ng nakaraan. Sa bawat salitang ibinabahagi ni Mira, nararamdaman ng mga nakikinig ang hapdi ng kanyang pagkamatapang, ang sakit ng pagkawala, ngunit higit sa lahat, ang pagnanais na magpatuloy sa kabila ng lahat. Ang kanyang kwento ay naging gabay sa mga kabataan na ipinanganak muli sa bagong baryo, iliwanag na nagpapagising sa mga pusong natabunan ng dilim. Napagtanto nilang ang bawat sakripisyo ni Lian, ang bawat luha ni Mira, at ang bawat sigaw ng kalikasan ay may kahulugan. Ipinapakita nito na ang buhay ay patuloy na umiikot, kahit na minsan ay kinakailangan munang baguhin ang mga lumang pundasyon upang makabuo ng bago. Lumipas ang mga taon, at ang pamana ng nakaraan ay nanatiling buhay sa mga alaala, sa mga kwento at awit ng baryo. Muling sumamba ang kabuhayan sa bawat kalye, at ang bawat bata ay may nararamdamang pag-asa sa kanilang mga bagong pangarap. Hindi na muling lumitaw ang mga anino ng nakaraang labanan, ngunit nanatili silang mga aral sa isipan ng lahat na hindi dapat kalimutan ang pinagmulan. Sa kanilang pagtitipon tuwing hapon, habang nakikipagkwentuhan sa ilalim ng lumang punong balete, pinaiyak at pinatawa nila ang bawat isa, mga alaala ng pagkawala, ngunit higit sa lahat, mga alaala ng pagmamahal at sakripisyo. Sa isang pagpapahayag, huling sinambit ni Mira ang kwento ng kanilang laban. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, madalas nating madama ang bigat ng nakaraan. Ngunit tandaan ninyo, ang bawat sugat ay daan sa paghilom, at ang bawat pag-iyak ay simula ng bagong pag-asa. Hindi sapat na tayo ay mabuhay, kailangan nating mabuhay ng may pagmamahal, may katapangan, at higit sa lahat, may kapayapaan sa ating mga puso. Sa paglipas ng panahon, ang bagong mutya na ibinigay ni Diwata ay naging simbolo ng hindi matitinag na pag-asa. Pinasa ito sa bawat henerasyon, isang paalaala na ang liwanag ay hindi kailanman tuluyang mawawala kahit pa ang pinakamalalim na dilim ay pumalibot. Sa bawat paghawak sa mutyang iyon, napapawi ang takot, napapalitan ng lakas at panibagong pag-asa ang pusong may dating pilay at sugat. At habang patuloy na kumikilos ang buhay, si Mira ay naging ilaw ng kanilang komunidad, nagtuturo sa mga kabataan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa panlabas na laban kundi sa panloob na pag-unawa at pagtanggap. Sa huling hapon ng kanyang buhay, sa gitna ng pagtitipon sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngumiti siya habang kinukwento ang lahat ng nangyari. Ang mga luha, na minsang sumagupa sa kalungkutan, ay napalitan na ngayon ng mga titig ng pag-asa at pagmamahal mula sa kanyang mga kababaryo. Ang bawat aral, bawat pagdurusa, at bawat pagbagsak ay nagpatibay sa kanilang paninindigan na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay. Minsan, nang tanungin siya ng isang matandang kababaryo, "Inay, ano na ang ating matutunan sa lahat ng ito?" Masayang tumugon si Mira, na ang tunay na laban sa buhay ay hindi kung paano tayo natumba, kundi kung paano tayo bumangon. Hindi natin pinipili ang ating kapalaran, ngunit pinipili natin ang paraan ng ating pakikitungo dito. At sa mga salita niyang iyon, lumutang ang kasiyahan at pag-asa sa mga mata ng nakikinig, parang mga bituing kumikislap sa kalangitan. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat hampas ng hangin, may natutuhang aral ang bawat tao, na ang buhay ay palaging may kapalit, at ang bawat sakripisyo ay may kahulugan. Ang pamana ni Lian, ang mga tinura ni Aldo, at ang kabutihang ipinamalas ni Mira ay nagsanib sa pagbuo ng isang bagong simula para sa kanilang komunidad, isang simula na puno ng tapang, pagmamahal, at walang hanggang pag-asa. At nang matapos ang huling halakhak, nang matapos ang huling salaysay ng ating pakikipaglaban, si Mira ay nanahimik sa gitna ng kanyang mga anak at mga apo, pinagmamasdan ang malawak na umaga na puno ng pag-asa. Sa kanyang huling paghinga, halatang-halata ang kapayapaan sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng mga alaala ng nakaraan, ay kumikislap sa liwanag ng bagong simula. Sa huling sandali, sa tahimik na pagdampi ng hangin at sa malalim na pag-ikot ng puso ng mundo, bumulong siya, isang huling paalam, at isang huling tagubilin sa lahat ng kanyang naiwan. Sa bawat pagtatapos, laging may simula, sa bawat lungkot, may pag-asa, at sa bawat pag-iisa, may pag-ibig na mag-ugnay sa ating mga kaluluwa hanggang sa panahong walang hanggan.